Para ano eh, tinapi ko talaga 'to especially for the Duterte Balahura supporters. Oo, na nandito ngayon. Pero I'm sure meron diyan mga nanonood na ano, Duterte Balahura supporters, hindi sila magpaparamdam, pero nandiyan lang sila at tinapi ko talaga 'to para sa kanila. Ngayong araw na 'to mga kotsero is a landmark moment. Today is a landmark moment because si VP Sara bumagsak na naman sa survey. Ang laki ng bagsak niya, ang laki, double digits. Double digits. Ang laki guys. Sabi sa inyo babagsak na 'to unti-unti si Sara. Ngayon mga kotsero, basahin natin yung balita. Ito yung balita. Sara's ratings dip below PBBM. Ay, grabe. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Landmark to kasi ito yung first time na bumaba si sa survey si Sara, na mas mababa pa siya kay PBBM. Which means mas marami na ang naniniwala na hindi competent itong si VP Sara. Alam nyo mga kotsero, yung mga dips ni PBBM, expected yan. Expected yan, yung mga dips kay PBBM. Kasi, matindi yung batikos against PBBM Almost every month may bago silang binabatikos Tapos dadagdagan mo pa nung monthly or twice a month na hakbang ng mautog. Meron talaga kasing effort. Nasiraan siya. So, i-expect mo talaga na bababa yung trust rating niya. Pero, surprisingly, hindi siya nag-double digits. I was expecting na mag-double digits siya But it's not. Significant kasi mga around 6 or 7%. Pero, it's not double digits. Si Sara. Si VP Sara. Ang tindi. Double digits talaga. Pakinggan natin yung balita. Ito yung balita dyan Pakinggan natin. Ang pagkakataon mula daw po sa kanilang eleksyon noong 2022, nakakuha daw po si Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte mababang satisfaction and trust rating kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos sa quarterly survey na ginawa po ng Okta Research Group. Sa resulta po ng survey na ginawa noong March 24 hanggang 27, kahit na tinuturing na statistically tied ang ratings ng Duterte, 1% lang ang difference. Inday Sara, pareho pong mababa ng 1 punto kumpara sa nakuha ng Pangulo. Bumaba. Nakuha po kasi ng Pangulong Marcos ang satisfaction rating na 65%. Bumaba daw po kasi ito ng 6 na puntos mula po sa 71% na nakuha niya sa katulad na survey. Ito yung kay PBBM, yan December 2023, tapos March 2024. Uy, hindi nila binago. may typo sila Hindi nila binago, sinet 25. Sino kayang gumagawa ng graphics na ito? Hindi siya 71%, 65% if I'm not mistaken. 65% at ang ibinaba niya ay 6 percentage points. So 65% to yung March 2024. Malaki pa rin. Significant yung drop, 6%, but it's not double digits. Tayo mamaya kay PBBM. Na ginawa po naman noong December 2023. Ang mga hindi daw po kontento sa kanyang performance ay tumaas mula sa 9%, naging 14%. 14. Ako, 2 digits, medyo malaki-laki po yan. Samantala, nakuha dadagdagan naman ng 6%. VP Sara ang satisfaction ratings, 64. Bumaba din po ng 11 points. Ako, 2 digits din. Mula daw po yan 75% noong December 2023. Tumaas ang kanyang dissatisfaction ratings mula po 7% hanggang 13%. Laki
December 2023, 75% ang kanyang satisfaction rating. Tapos, 7% yung dissatisfied. This time, ay, matindi ang survey. 64% ang ibinaba. Tapos, nadagdagan yung dissatisfied ng 13%. Almost double. Dumoble. Sinabi ko to nung huling last na nag-analyze tayo ng survey, di ba? Sinabi ko yan. Kung magpapatuloy ang 7% dip ni VP Sara, by 2028, wala na kayong VP Sara na ihahalal. Sinabi ko yan last time. 7% ulit. Double, almost 7% pala. 6% ang dinagdag from 7. Kung ako ang kampo ni VP Sara, medyo manginginig ako ng konti. Medyo manginginig ako dyan. Actually, kung ako yung head ng PR ni VP Sara, tatawagan ko na siya ngayon. VP, may problema tayo. Malamang sa malamang, sometime within the next few weeks, may lalabas na bagong survey na sasabihin na mataas ang satisfaction rating ni Sara. Abangan nyo yan. Hintayin nyo yan. Sigurado ko may 2 survey company maglalabas ng favorable result for VP Sara. Hintayin nyo lang. Pag lumabas yung 2 survey companies na yon, pag-uusapan ulit natin to. Trust rating na nakuha po ng Pangulo, ang rating na 69%, bumaba daw po ng 6 na puntos mula sa 75% noon pong Disyembre. Yun, Ito, medyo 2023. nag-double digit pala. Tumaas mula sa 8% hanggang 10% ang distrust ng Pangulo. Para kay BP Inday, bumaba ang trust rating niya ng 68% mula po sa 77% sa huling survey. Tumaas ang distrust ng Vice Presidente mula po sa 5%, umabot na po ng 10%. Yun. Sa kabuuan na, so mataas pa rin po. 65 yun. Depende lang kasi sa angulo ng kung tsaka yung panahon, tinanong. dapat tanong yun, nanatiling mataas pa rin. Bagamat Bumaba ng kaunti. bumaba ng Ako hindi ako naniniwalang konti ang binaba. Hindi ko konti yan, mga kutsero. Tingnan natin yung detalye. So, si VP Sara down 64%, down to 64% from 75% nung December. 11 points ang ibinaba. Sa trust rating, si PBBM 69%, down 6 points from 75% nung December. Tapos, ang pinakamataas, tumaas ang distrust niya from 8 to 10%. So, 2 percentage points. Saan kaya nahugot? Wala kasi yung wala pa hindi pa nilalabas yung yung what do you call this? Infographic. Wala pa eh. But anyway, so from 8 to 10%, so may 2 percentage points na dumagdag. May very minor. But significant pa rin yung decline. Kasi malaki yung 10%. Malaki yung 10%. Kay VP Sara naman, from 77%, bumaba siya to 68%. Tapos ang distrust niya umakyat to 10%. Siguro mga kutsero, merong mga taga-survey na nakakapanood ng live stream natin. Sinasabi lang, uy, bistado tayo. Nabisto yung padding natin sa Mindanao. May mga ganun. Hindi natin alam. Maalang naman. Diba? Take credit daw ako eh. Take credit daw ako guys eh. Baka kasi ganun. Ayan. Declines across all areas. So, lahat pala sila may decline. Sino bang una? Satisfaction rating kay Duterte muna, kay Sara. Satisfaction with Duterte was still highest among respondents in her bailiwick Mindanao at 93% from 90. So bumaba from 97%, bumaba to 93 sa Mindanao. So ibig sabihin either baka may naitama na sa sampling
Baka hindi na siya concentrated sa Davao City. Or, may nato-turn off na kay VP Sara within Mindanao itself. Within Mindanao itself. So, yung reasons behind it, we don't know kasi hindi naman nilabas ni Okta Research. Tapos, followed by those in Visayas at 64% from 80%. Oh, laki ng binaba ng Visayas. Oh. From 80, bumaba ng 64%. Grabe. Laki. 16? Mga 16%. Metro Manila at 56% from 61%. And the rest of Luzon at 51% from 64%. Yung sa satisfaction rating niya. So mga kotsero, again, which proves our theory na ang bumubuhay lang talaga kay VP Sara is yung Mindanao. That's about it. Without Mindanao, walang Sara sa survey. Kasi doon siya pinakamalakas eh. Doon yung pinakamataas yung percentage points eh. So, and right now, hindi maganda ang numero niya when it comes to Mindanao. Obvious naman, no? From 97 to 93%. Ilan yan? 4 percentage points. Ang laki niyan, yung 4 percentage na yan, konti na lang. 1% na lang, significant na yung yung change niya, yung variance. Her trust ratings also suffered across all areas, although it is still very high in Mindanao from 95% at 95% from 99. Ito yung sabi ko last time. Noong last survey, di ba sabi ko, ang taas naman ang trust rating sa Mindanao. Imagine, buong Mindanao, nasa kanya lang ang tiwala. Yung 99%. Di ba? Parang, saan ka nag-survey? Ibig sabihin ba, lahat ng taga Mindanao gusto si Sara? Parang it doesn't make sense. Kaya kaya inisip ko baka merong problema sa sampling eh. Pero bumagsak siya from 99% to 95%. 4% ang natanggal. It was followed by Visayas at 69% from 84%. Metro Manila at 61% from 64% and rest of Luzon at 57% from 68%. Across all areas yan, ha? Across, so yung pagbaba is across all areas. And what else? Sinaman natin itong kasunod. Ito kay PBBM. Marcos satisfaction rating remained highest among those in balanced Luzon at 75% from 77%. So 2 percentage points lang. Followed by those in Metro Manila, 65% from 67%. And the Visayas at 60% from 74% and Mindanao at 48% from 57%. So ang lang talaga, ang humihila naman kay PBBM, itong Luzon. Given na 'yun. Di pa rin nagbabago. Luzon at Metro Manila. So most probably Luzon pabor kay PBBM except for Southern Luzon, no, yung parte na ng Bicol region. Visayas, 60% from 7. Laki nito, 14. Laki din itong sa Visayas. And Mindanao at 48% from 57%. Ano kaya nangyari sa Visayas, no? Kasi pareho sila eh. Yung kay Sara, ganun din halos. Ang laki, 69% from 84. Ano kaya nangyari sa Visayas? Baka feeling nila hindi sila napapansin ngayon. Diba? Baka feeling nila hindi sila napapansin kaya kaya may ganyang feelings. 'Di ba? Hindi natin alam, pero kasi ang tutok ng development is in Luzon and Mindanao eh. Medyo na-skip nga si Visayas. The president also obtained his highest trust rating among respondents in balanced Luzon at 79% from 77%. Followed by Metro Manila at 70% from 72%. Visayas at 67% from 79% and Mindanao at 48% from 68%. So, tugon ng masa to. So, hindi to commissioned.
Yung tugon ng masa, regular ginagawa yan ng, ng Okta. Every quarter yan. And for the first time, mga kotsero, nag-equalize, no? Or nag-tie. Nag-tie ang, ang ratings ni PBBM at saka ni VP Sara. Ang pangit lang, mga kotsero, yung pagkakatay nila, si Sara yung mas mababa. 1 percentage point lang naman. So, it's not significant. Hindi naman siya significant. Pero kung pag-aaralan mo yung yung pag-aaralan mo yung numero, yung mga numbers behind it, significant. Ang lalaki lalo kay VP Sara, ang laki ng bawas. 13% tsaka 10%. Grabe yun. Laki no, no? 13% tsaka 10%. Although si PBBM, malaki din yung bawas sa kanya sa trust rating. 10% din niya sa kanya. Pero I think it's much more because of ito lang yung ito basa ko dyan. Una, January, February, March. Ito yung kasagsagan ng nung Marcos Bangag. Yung January, February, March. Ito yon. Yan yung kasagsagan nung nagsalita si Digong na what do you call this? Yung meron siyang nabasa na dokumento galing ng PIDEA, etc., etc. Yun. Tapos yung naghamon na magpa-drug test etong si Digong sa Luneta. So, ako mga kotsero, hindi na ako magugulat kung bababa yung satisfaction tsaka yung trust rating kay PBBM. It's because during that time, January, February, March, sunod-sunod talaga yung birada kay PBBM. Especially dun sa chismis ng paggamit ng illegal drugs. Ngayon, tapos na yung January, February, March Tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, every quarter may bagong intriga Kailan pumasok yung PIDEA leaks? April. Hintayin nyo sa So, April, May, June. Yan na yung karga niyan, yung PIDEA leaks, di ba? Nag-Senate hearing na nga. Isang buwan na yung Senate hearing. Nakakagulat nga Ito palang May, sumabog din yung yung new model, no? Yung new model ng intriga kay PBBM na nakipag-agreement din daw siya sa China. Oo, yung new model. Bagong modelo. Wow, parang kotse lang, no? Bagong model. So, April and first week ng May, mga latter part ng April, first week ng May, sumabog naman yung new model. So, konti na lang, June na, di ba? Ilang linggo na lang, o ilang araw na lang, 10 days na lang, 9 days, June na. Expect nyo na by June, meron ng soft introduce na nila yung bago nilang intriga. So, malamang sa malamang, mga kotsero, ang lalabas sa June ay pictures. Pictures yan, pictures. Malamang sa malamang. Pero so far, yung mga mataas pa rin ang batting average ko yung mga hinuhulaan natin dito, nagkakatotoo. Kunti na lang, Nostradamus na ako. Kunti na lang, Nostradamus na. Kunti na lang, Nostradamus na tayo, guys. Di ba? Basta naalala ko nung huling lumabas yung survey, yung tawag dito? Tugon ng masa. Ay, hindi tugon ng masa yun. Pulse Asia yata yun na merong 7% na pagbagsak sa survey si VP Sara. I have a feeling ang naka-impluwensya sa pagbagsak sa survey ni VP Sara yung una, yung no comment. Feeling ko yung no comment yan. Tapos pangalawa yung ghost students. So siguro by July or end ng June may bago na namang survey na lalabas. I have a feeling na bababa pa siya. Kung tumaas, di walang problema, nagkamali ako. Di ba? Kung tumaas, di nagkamali ako. Pero I have a feeling na bababa pa siya. Bakit? Kasi, nag-viral yun sa yung bad shot. Nag-viral yung bad shot Yung kay Tunying, interview ni Tunying. Pero kontrahin yun Kasi, actually, mga kotsero, kung sino man nakaisip noon, it is genius. Nung interview na yon, it's genius.
Whether you agree, ako nga ayoko kay Lisa Marcos pero hindi ko siya makontra doon sa ginawa niya. Bakit? Kahit sinong asawa gagawin yung ginawa niya. Dati daw puring-puri ako kay Digong, ngayon parang sinusuka. Sinusuka ko na talaga siya. Hindi parang, sinusuka ko na talaga. Kung pwede ko lang sundutin ko yung lalamunan ko para ilabas si Duterte sa sistema ko, gagawin ko. Kadiri. Kung sa totoo lang, kung pwede kong burahin lahat ng video na pagtatanggol ko kay Digong noon, gagawin ko. Alam niyo kung bakit? Kasi makapili ang moko. Makapili yung matanda. Traidor sa bansa, traidor sa Pilipinas, traidor sa mamamayang Pilipino, traidor sa konstitusyon. Nakakadiri. Kung pwede ko lang siyang isuka sa katawan ko, gagawin ko. Physically, kung pwede ko lang siya isuka physically sa katawan ko, gagawin ko. Nakakadiri yung Duterte na yan. Hindi sila makontento sa posisyon nila ngayon sa lipunan. Gusto pa nila ibagsak ang administrasyon para makabalik sila sa poder. Diyos ko, hindi kayo mag-intay ng eleksyon. Nakakadiri kayo. Binudol tayong lahat ni Digong. 6 na taon worth of budol yun, guys. Binulag niya tayo, ginamit niya yung galit natin sa mga dilawan para hindi makita yung mga kapalpakan niya. Etong kay Sara kung pwede ko lang bawiin lahat ng sinabi kong puri kay Sara babawiin ko Kung pwede ko lang bilhin lahat ng puri na binigay ko kay Sara, bibilin ko, mabawi ko lang. Kasi ano yan kumbaga kung meron man level ng pagsisisi na na mas malala pa sa pagsisisi ko sa pagboto ko kay Loren Legarda, eto yun. Pagsuporta ko kay Digong tsaka kay Sara. Okay, so mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kutsara YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido, and I'll see all of you in the next Kutsara Live! Bye everyone, see you next time! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?